Mapagpalang araw po mga kababayan ko. Nais ko lang po reaksyonan itong grabing nakakagulat po na revelasyon ni Senator Amy. At nais ko lang po reaksyonan itong isang part na narinig ko na ako po mismo sobrang nagulat at teka, napaisip ako sa kanyang sinabi. So panoorin natin mga kababayan ko itong kanyang sinabi na to at sasagutin ko po. Hindi na tayo mananahimik dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Hindi. Guys, ulitin lang natin yung kanyang sinabi. Unahin natin kay PBBM. Nagdadrugs daw. Pinatutuhanan niya na. Pangalawa, yung anak, nagdadrugs daw. At yung mga anak, ibig sabihin, lahat ng anak, mga anak daw eh. Pangatlo, First Lady, nagdadrugs. At hindi pa rin nakontento, inalok din daw po mag-drugs. Yung anak niya at mga kamag-anak niya. So, grabing revelasyon po itong sinabi ni Senator Amy. Ang questionable sa akin, bakit hindi niya dinaan sa legal na proseso? Bakit hindi niya po sinabi ito noon pa? Noong mga panahon na nagsasalita po itong si Tatay Digong na may adik tayong presidente. Bakit hindi niya sinundan? Noong panahon na nagsasalita si BP Sara, noong panahon na nagsalita yung mga pamilya Duterte at nagagalit sila, bakit hindi niya ginawa noon pa? Pinaabot niya pa ng 3 taon. Ako lamang po ay nagtataka mga kababayan ko. 3 years na alam mong nagdadrugs, na alam mo pati anak, pati asawa nagdadrugs at inalok pang anak mo. Bakit hindi mo kinasuhan? Bakit hindi mo tinulungan si Digong, si BP Sara, nakasuhan nila? Si PBBM dahil ikaw ang patunay. Bakit hindi mo ginawa yon? Ako lamang ay nagtataka. At talagang nataon pa, itinaon pa ninyo na ganitong may rally. At last day na bukas at napapabalita pa na meron pang mga kautusan na meron daw, ang pupunta lang daw ay puro kalalakihan lang dyan sa rally na yan. Dahil yun na nga po magaganap yung destabilisasyon na sinasabi ninyo. Ito yung nakakagulat na revelasyon ninyo. Oo, sabihin na natin, Senator Amy, kapatid nyo, si PBBM, kung papakinggan at iintindihin natin bawat sinasabi po ni Senator Amy, mga kababayan ko, nakakagulat. Kung ikaw ay hindi sanay at hindi mo pag-iisipang mabuti, madadalaw kayo. At mararamdaman nyo na talagang grabe yung sinseridad, grabe yung pagmamahal ni Senator Amy sa kanyang kapatid. Pero, teka, pagmamahal ba yan? Sinseridad ba yan? Kung noon pa, ginawa mo na sana, isiwalat ang mga sinasabi mo ngayon. Kung noon pa, sana, hindi mo na hinayaan pang lumaki pa ng lumaki, umabot pa ng 3 taon? Hindi po ba? Nakakapagtaka. Ito ang hindi ko pa maintindihan, mga kababayan ko. Kung bangag ang presidente at malala na talaga na sinasabi niya at wala na nagagawa, ano po yung nangyayari? Marami pong natutulungan ng mga kababayan natin. Nakikita nyo po sa TV, nakikita nyo po sa records, sa data, maraming nagagawa ang presidente, maraming natutulungan, maraming naipatay yung proyekto, maraming mga infrastructure, maraming mga kababayan natin natulungan ng kanyang gobyerno, mga magsasaka, mga nabigyan ng lupa, mga nabigyan ng kalabaw, o ng mga kababayan natin na sa mga pabahay niya, di ba? At marami pa pong iba. At pagdating sa mga disaster, laging nandiyan ang Pangulo, aktibo, kompleto ang tinutulong. Di ba? Ang galing ng idea. Tapos sa mga world leaders, nakita mo kung paano makipagkalakalan ng Pangulo. At hindi man lang makitaan o may magsabi man lang na may ibang mga world leaders na nagsasabing, uy, parang wala sa isip itong Pangulo ng Pilipinas. Baliktad nung nagpunta siya kay Trump, ano sinabi ni Trump? O yung dating presidente raw, hindi raw alam ang ginagawa. O mukhang yun yata yung bangag. Pero ito,
Si PBBM, sasabihan mo na wala sa sarili, wala sa ayos. At teka, sinong siraulo ang agad-agad maniniwala na sasabihin mong adik si BBM, adik ang mga anak, adik din yung asawa, inaalok pa ang mga anak mo at yung mga kamag-anak ninyo. Grabe naman po yun na revelasyon na yan. Kung ganyan naman pala o kagrabe, Senator Amy, bukas na bukas, kasuhan mo na yung kapatid mo. Samahan mo na si BP Sara, samahan mo na yung mga gustong pabagsakin si PBBM. Daanin nyo sa legal na proseso. Huwag nyo daanin sa ganitong himagsikan, destabilisasyon. Kasi po, tandaan natin, kung gusto nyo ng katotohanan, kung gusto niyo mapanagot, itong sinasabi mong kapatid mo, daanin nyo po sa legal na proseso. Dapat po may due process. Sana ang natitirang pagmamahal na ibigay mo sa kapatid mo, na sige, daanin nyo sa due process para mapatunayan natin na kung totoo nga ho ang sinasabi ninyo, kung totoo nga ang mga paratang ho ninyo, kasuhan ninyo, pati mga anak, pati yung sa First Lady na sinasabi mong inalok pang ang mga anak mo at ang ibang pamilya ninyo. Yun lang po, pasensyahan lang, real talk lang po, walang pikunan.